Good morning! Morning! Yan, paalis na kami. Papunta kami Terminal 3. Pupunta kami sa Cebu and Palawan. Samahan nyo kami. And i-update namin kayo sa lahat. Yan, good morning ulit. So, yun. So, naka-experience kami ng hassle sa Park and Fly. So, dumating kami sa Park and Fly. Medyo maaga-aga pa nun. Biglang di kami pinapasok ng guard because kailangan na raw ng online reservation. So, sa lahat ng magpa-park and fly dyan, mag-online reservation na kayo. Before kasi, doon kami lagi nagpa-park. Kaso, nag-accept naman sila ng walk-in. And sobrang smooth lang ng process. Pero ngayon biglang na iba. And sinasabi nila 2 years na raw ongoing yung ganyung process sa kanila. Pero, ayun, hindi rin kasi namin sure. Nag-check naman ako ng online reservation. Kaya lang, fully booked na yung November 24. So, November 25 na yung next. So, wala naman kaming choice kundi maghanap ng alternative. Kasi, we all know kung gaano pataas yung increase the parking rate dito sa Terminal 3. Dito pa yun, Actually sa lahat ng terminal, alam ko yun, nag-increase sila. So, if I'm not mistaken, nasa 1,200 per day. So, mga nababasa ko lang din sa Facebook. Ayun. So, ikot-ikot kami sa may Newport kanina. Tapos may nakita kami public parking. Ngayon, privately owned na siya by Cebu Pacific. So, hindi na siya open to everyone. Tapos, ikot-ikot ulit. And, anong oras na yun kanina? Around 3:30 a.m. Boarding time namin is 4:25 p.m. So, Yan, umiinit na yung ulo namin nun, promise. hindi. Nagpapakakalma ako kanina. Ikaw lang yun. So, ayun. Yung nakita mong parking. So yun, nakita namin yung St. Therese. May 24 hours parking siya, 24/7. Tapos, medyo mura naman siya compare dun sa parking sa airport per day. So, doon kami nag-park. Okay na rin. Nakita namin yung parking space nila. Safe naman. Indoor. Basement? Basement siya. Basement. Kesa Sa outdoor sa parking, mas prefer namin yung gano'n. yung indoor. So, yun. So, nag-grab na lang kayo papuntang Terminal 3 or naisip ko lang din, doon pala naglakad tayo dun sa yung may bridge from Newport to Baka malit tayo lang. Sabagay. Baka malit daw kami. So, yun na nga. So, yun siya. Yun yung experience namin ngayon. Pero, this year, this is our second time na magta-travel. So, nung anong month ba yun? April, nag-park and fly din kami. Hindi naman kami nabisuhan. So, medyo tampong konti lang kay park and fly. Doon sa part na yon na siguro hindi rin na-advise sa amin. Or wala silang poster na nakalagay na meron silang online reservation. So, anyway, charge to experience na lang yan. Tapos din pala sa St. Therese, ang parking rate for overnight is 350 plus yung regular na parking rates nila. So, update na lang namin kayo magkano aabutin yung almost 5 days na nakapark doon yung sasakyan na. 5 days. Ngayon, nandito lang kami sa Terminal 3. Yeah. Nag-drop na lang kami. Nandito kami sa waiting area. Waiting din doon sa gate namin. So yan. Yun lang muna yung update namin. So, pagka boarding na kami, update namin. Thank you. Bye. So yes, touchdown Cebu. Ayan o, ebidensya.
Maayong buntag. Mayong bunsag. So ngayon, dito kami sa Cebu. Layover namin for 5 hours. Tapos, So, time check is it's 6:45. 6:45. So yan. And next flight namin going to Puerto Princesa is 12 noon pa. So, we have 5 hours. Maggagala muna tayo sa Cebu. Punta muna tayo ng Basilica de Santo Niño. Okay. And let's eat breakfast. Yeah, hanap tayo ng coffee shop. So yan. Date namin kayo guys. Bye! Morning, sir. Good morning. Ano po? Basilica na? Apo. So, from airport going to Basilica is around 30 minutes. And then, later on, magdi-decide pa kami kung pupunta tayo sa 10K Roses. So, around, sabi ni Kuya, mga around 20 minutes lang yun. Then, malapit na siya sa airport. So, yeah. Ano natin na yung 5 hours na stay sa Cebu. So, yan. Update namin kayo later. Bye! Sa gilid ng Santo Niño. Yung papasok ng Santo Niño. Ready? Colegio del Santo Niño is excited to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 is now open. Starting December 1, 2024, CSN invites students from pre-kindergarten to grade 10 to apply and experience a holistic education rooted in the Agustinian tradition and permission. Sobrang init. So hot. So yan. Galing lang namin sa Santo Niño. So pupunta na kami sa 10K Roses. Doon na kami magbe-breakfast. So yan. Daan tayo ng CC Lex. Ayan. Tama na. CC Lex. May entrance fee lang daw na additional 90 pesos. 90 pesos. Tapos yung grab namin pala kanina from airport to Santo Niño is around 360. So yan. Update Diba na. ngayon, grab going to 10,000 roses means 400. 400 pesos. Mag-taxi dapat kami kanina kaso Nagpapa-add. sabi ni Kuya, yung metro daw, add daw kami dahil pagbalik daw niya wala na daw siyang passenger. Okay. So we decided to take a grab na lang. Mag-add daw kami ng metro. Ay, mahal-mahal ng metro. Hello. Joke. Sige, bye! So yan, hi guys, we're back. So galing kami sa 10K Roses. Close pa sila ng morning. Ang open nila pagka Sunday is 2 PM.
Pag Sunday na daw? Hindi, wala naman sinabi. Pero open pala sila 2 p.m. Sorry. Today is Sunday kasi. So, nag-assume lang ako. Sorry. So, yun. So, open sila ng 2 p.m. Kung pupunta kayo dito, better check or kung may website is sila, better check their website para at least makapagplano kayo ng iba. Kasi medyo around 20 to 30 minutes din yung biyahe papunta galing sa Santo Niño. So, kumbaga para yung 5 hours kasi na layover para masulit nyo ba. So yan. So yan. Sige, may update na lang namin kayo. May pupunta kaming kainan. Tinanong namin kay Kuya Grab. So update namin kayo kung saan yon. Tas baka sakasakali din na mapuntahan nyo. Sige. So yan, dito na ulit kami sa We're back at the airport. sa Cebu Airport. Kasi naman wala, sarado din yung pinuntahan namin dapat na nakainan. So yun, baka dito na lang din kami sa airport kumain. So hanap ng kainan dito. Still have Time check 2.5 hours bago mag flight to going to Puerto Princesa. PBS. So ayan, Ikot mo tayo. ikot muna tayo, let's go. So ayan, nandito Terminal, ito yung Terminal 1. Tapos yun ang Terminal 2. Sa Terminal 2 po. Ano mo kuya eh. Parang ito yung, tingnan na lang natin mamaya. Ayan, dito na kami kumain dahil lahat ng puntahan namin sarado. Hi! So yun, nakakain na kami kaya Inaantok na kami sa taulo. My God. waiting na kayo ng flight going to Puerto Princesa. Wala tayo. Dito na kami sa boarding gate. Kinain, hindi na namin kayo update pero yun, dito na yung kinain namin. Dito na lang sa airport. So, sa akin, parang yung Cebu sa morning medyo hindi pa na maraming pwedeng puntahan. So, it's kung magkakaroon kayo ng connecting flight siguro sa Cebu, piliin niyo yung hapon siguro, ganun. Para may mga mapupunta kayo. Lalo na yung sa 10K roses ba? 10K roses na 2 p.m. pa pala sila nag-open. So, siguro dahil maganda sa gabi, yung 10K roses, kaya 2 p.m. sila, late na sila nag-open. Medyo malayo din siya from airport. Ay, hindi, malapit siya sa airport, malayo siya sa Santo Niño. Mga 20 to 30 minutes. Maganda. Siguro naglalaro lang sa 20 to 30 minutes lahat ng travel time namin. So, yun. Basta pagka nag-layover kayo sa Cebu, unahin niyo yung simbahan. Kasi sa morning, yun din, meron din pa palang update sa simbahan sa Santo Niño, bawal lang nakashort. So may attire, proper attire sila na bawal lang short. So kahit ako hindi ako nakapasok, si Mrs. na lang nakapasok. So yun, nakapag-video si Mrs. dun sa loob. Ako hindi na talaga ako nakapasok. Doon na ako nagkaroon ng video or picture dun sa Magellan's Cross. So yun. And yun, medyo nagutom lang. Nagutom. Oh, may mga dinaanan din kaming restaurant na sarado pa. So talagang tingin ko para sa akin, may advice ko if ever you have a connecting flight to Cebu, I'd rather choose late or mga lunchtime siguro ang arrival dito para at least meron kayong mga choices na puntahan pa para doon sa layover. So
Ayun. So ngayon, waiting na kami ng flight namin pa Puerto Princesa. Update na lang din namin kayo ulit. So yun. Good? Okay. So again, mamaya, update namin kayo pag sa airport namin ng Puerto Princesa. Bye! Good afternoon! Welcome to Puerto Princesa. Just arrived. Just landed. There. So ayan. Dito na kami. Time check. It's 1:45 p.m. 1:45 p.m. Sa Puerto Princesa na kami. So ngayon, punta muna kami sa Pugs. Mag-inquire lang kami. And then, update namin kayo late. Let's go! Bye! Bye! Jack, bali ako niya talaga na magtutor sa inyo dito sa barko. Barko natin ay PRP Kitigan. Sunod lang po kayo dito sa ano ba kayo magbibidyo? Ito po yung tinatawag natin na ano, na vaccine na ng barko. Pang ngayon, nakaano tayo ngayon, full dress. Kasi meron tayong ano ngayon, celebrating ng ano, sa Bausi against the women. Ah, okay. Pero yung kabilang boat sir? Bali Navy yung... Yan din. Dalawang Navy natin. Sir, tanong ko lang, ano yung meaning nitong mga flag na
nakataas. Bali yung ito yung pinakaano natin yung pagka nagsisimbolize ito ng pagka yung lahat ng mga activities event sa barko. Kumbaga Bali, siya yung inatinan na nitong barkon to. Okay. Tapos siya rin din yung yung may kanya-kanya yung tinatawag na natin yung mga plug and tenants, mga gano'n. Mga ilang years na tong barko? Bali 2018, 19, 2022. Okay. So bagong-bago pa na siya. Bali sa 44 meters sir, ito yung pinaka huli na dumating. Okay. Bali, ang wala lang sa atin ay 4405. Sorry, matanong ko lang. Di ba pupunta tayo sa labas? China, against China. So, isa ba to sa mga binabangga nila or yung isang klase lang na barko yung inaano nila? Or Coast Guard ba nakikipag-ano rin ba sa kanila, retaliate or just keeping the peace on the area ganun? Bali, sir, bali itong barko ito, naka-experience na rin sa mga sa nabangga na rin. Okay. Ito sa mga nabangga. Kasi nung time na nag-mission sa Binasyon, ito yung barko Ito yung ginamit. Ito yung ginamit. Ano feeling ng nang nasa ganong situation ka? Like yung siyempre red alert kayo niyan di ba? Hindi maiwasan sir ang parang confused. Okay. Siyempre na kasama rin yung Parang it's like property namin to Teka muna. Kaya kami nandito di ba? Kaya kami nandito. So, dumating ba sa pagkakataon na si China naglabas ng baril or any ganun? Wala pa naman. Wala pa naman. Bali, yung mga dating activities nila, yung mga ganun lang, ipaprovoke yung bangka, ganun lang. Mga sa water cannon nga, yung nagano sila ng Isa rin pa siya ng water cannon? Hindi. Ay, hindi ito. Pero same nito yun. Same nito po. Parang hindi na ganito rin yung Anong department yun? Alimutan ko yung... Di ba, Navy, then Coast Guard, kasi yung isang may barko pa na department. BFAR. BFAR. Yung ating leading So, ang BFAR, hindi siya dito dumadong. Ay, hindi sir. May sarili sila. Sarili sila. Okay. Kasi yun yung Navy. Sila yung Navy. So yun guys, andito kami sa lumalaban sa China. Sorry, hindi. Ito yung po protekta sa sovereignty ng Pilipinas. Isa sa mga barko ng Coast Guard. So sabi naman ni sir, ayon sa nila, sa sinasabi nilang kwento is nakaranas na rin tong barko to ng pangbabangga ng China. So we're really proud of them. Siyempre, protecting the sovereignty of the Philippines. Ayan. So, very happy kami. Nakasampa kami dito sa barkong to. Salute. Ayan. Okay, so update na lang namin kayo pa. Sakay na kami ng speedboat papunta sa First Island. Then, tour na. Bye guys!
check. 10:30 AM. So, yan. Punta tayo dito sa... Ano ito? Handaraman Island. Yan, ganda na. AKA Starfish Island. Starfish Island. Starfish Island. Ayan, tingnan tayo dito. Para makita nyo rin yung... Well, ito yung... Tawag doon? May mga kubo-kubo. So, dito tayo. Ito din yung base camp. Dito na nakatago daw. Based lang din sa napanood namin ibang vlogs. Nakikichismis lang kami. So, ayan. Chuchu! Agi! Ching ching! Ayun yan. Diba? So, ayan. Yan, okay ba? So, ito yung kubo 1. May kubo siya. So, ito. So, yung mga kubo dito, ayan. Ito nyo siya. Kubo yan. Ayan, kubo. May tao kaya? Ah, meron. Ayan eh. So, ito yung kubo 2. Kasi may mga cottage naman siya. Pwede daw tumambay dyan. So, ayan. Yan si Kuya Joseph. Yan ang tour guide namin. Tapos Talaga lang din po ng edad. Tapos kasama. may edad pa, walang ganun. May edad po eh. Yan. So walang katao-tao ngayon. November 25. Hindi ko na alam yung date. 25 ba ngayon? So yan. So dito yung nagluluto sila dito. Then yun yung CR. Doon yung CR niya. Tapos doon may tindahan eh. Tindahan niya. Yung area na yun. Then ito may mga tent. So yan. Kung nakikita nyo to yan. Tent yan. Yun yung tent. Si mga cottage. Yan siya. Tapos ito yan. Misis ko yan. Yan. Misis ko yan. O diba? So yan. So punta tayo dun sa mga tent. Sorry. Ayan. Ayan yung tindahan eh. Tinuturo ko kanina yung tindahan. Ayan. Yung may puti na bubong. Tapos coffee. Coffee. So ayan. Ito yung mga tent. Ayan. So ayan siya. Ikot ako dito be. Yun yung tent. Yun yung tindahan. So maluwag talaga yung island. Ayan. Ayan siya. Ayan siya kalaki. It's cute. Ayan. So ito. Ayan siya. Naliligo doon kasi yan yung tent. So parang sa Onok ganito rin yung pag-stay namin sa Onok eh. Tent lang din. Pero hindi pa rin namin alam kung ano yung dadat na namin doon. Yes, ang ganda siya, sobrang ganda. Hindi siya typical na island na mapupuntahan nyo basta-basta. Siyempre isipin nyo, sasakay kayo ng van, 5 hours travel, tapos isang beses lang siya na ihinto. So tayo dun, balik na tayo dun para makasakay na tayo sa, let's go be. Ay okay. So isa pa pala yun sa mga advice ko sa inyo, kapag pupunta kayo sa mga bakasyon, vacation na ganito, magagandang island, magagandang beach, automatic linisin nyo na yung mga phones nyo kasi baka magaya ko sa misis ko. Laging memory full. So yun ang pinaka-advice ko sa inyo. So yan. So guys, sakay na, punta na kami dun sa sinusundan namin kay Joseph. So punta na kami sa bangka muna. Punta na kami sa bangka. So yan.
na ba dito sa video? Kulay orange. Mapakita ko sa inyo mamaya. So hindi ko lang siya alam kung ano siya. Pero yun, cargo ship. Eh, Joseph, ano yung barko na yun? Ah. Okay. So ito yung government airport, di ba? Airbase. Airbase, okay. So dito nga yung airbase na nilagay nung Philippine government. Philippine Air Force, welcome. Welcome to Balabac. Andun yung bangka namin. Ayan. Bit. Let's go. Wala, nabalahaw na yung bangka. Hindi na makaalis. Ito tayo, yung dulo. Yung dulo, no? Hindi pala. Sorry. Yung puwan. Nagdunong-dunungan lang kami. Sorry. So, sana Kasi natulog natin kay Miss Helen Juan. yun. Yun, si Kwan. Si Mrs. Kwan. Ayan yung bangka nila. So sana pagbalik namin dito, through the use of Philippine Air Force. Mas malapit pala dito. Philippine Air Force, baka naman.
Charan! Welcome to Onok! So yun, nasa Onok na kami guys. So maraming nangyari mula 2 AM ng umaga hanggang ngayon. So time check is already 3 PM in the afternoon, November 25. 25. Yeah, 25. So yun, so let's start. Gagabi hindi na kami nakapag-update because yun nga, nakipag-bonding kami dun sa friend niya, classmate niya. So ikaw na. Sa friend niya. College friend. Na matagal ko nang hindi nakita kasi nag-migrate na siya dito sa Puerto Princesa. Sa Puerto Princesa. Migrate! Just. Dito siya continue ng studies niya, nakapag-asawa, nagka-baby, ayun. Tapos yun, catch up. Hanggang sa, hindi na rin kami nakapag-vlog hanggang pag-uwi. Kasi pag-uwi, syempre, pagbalik sa hotel, we need to sleep. Dahil 2 AM yung pick-up time. Tapos, ayun, hindi na rin kami nakapag-update kung saang hotel kami. Kasi, nagmadali na rin kami after check-in, nagmadali na kami lumabas. Tapos, kung saang hotel kami, hindi na sabi. Pero ano lang siya, simpleng lodge. Pero maganda naman, may aircon, may malinis na CR. Tapos, may bidet. Nag-accept sila ng 12 hours na na stay. For only 800 pesos yung nakuha namin kagabi. So, yun. Hindi lang din na, i-search ko nga. I-search ko na. Wait lang ha. Hindi na lang din namin sure kung talagang fixed rate sila na 800 for 12 hours. Kasi nakausap ni Janjan yung owner kahapon. And 800 na lang daw yung binigay sa kanyang rate. Yun. So, yun. Yung name ng hotel is MBG Travelers Inn. MBG Travelers Inn. So, M as in mama, B as in boy, G as in goat. So, MBG. So, tandaan nyo guys ha. Sa ano siya? Bonifacio Street. Ayan. Alam na yun ng mga tricycle driver. So, very helpful naman yung mga tricycle driver sa Puerto Princesa. Basta, yun nga, tatanungin nyo lang sila. Tatagalog naman sila. Hindi naman sila pure na, yun nga. Tagalog din pa. Tagalog din talaga. Tagalog pala yung, yung lingwahe nila Tagalog pala. So, yun nga, after namin matulog, after namin gumala with friends, shoutout nga pala kay Sarah, Attorney Sarah, and Happy Attorney also, and of course to Pia! Ay, Pia! So yan. So after nga nakatulog na kami, sobrang pagod din. Tapos gumising kami ng 1 o'clock. 1 o'clock. Then nag-prepare na kami, nag-ayos na kami ng mga gamit namin. Tapos dumating si Kuyang Van, mga 2:30. Then, yun na, from Puerto Princesa going to Buliluyan Port, it's 5 hours. So, magbasta-basta kayo ng mga katawan nyo. Medyo masakit sa katawan yung biyahe. So, 5 hours siya. Na-stop over naman para kumain ng breakfast. 15 minutes. 15 minutes. So, pagkasyahin nyo na lang yung kain, tsaka yung bayo or magto-toilet kayo. Yun. And then after namin mga around 8 AM kami dumating. 8 AM ba? 7:30. Sa Buliluyan. 7:30. Mga 7:30 nasa Buliluyan Port na kami. Tapos yan, isa na yun, pagdating sa Buliluyan Port, nakita namin dun yung Philippine Coast Guard. Tapos na-excite ako, lapit ako. Yung mga naman dun, yung mga officer, sila pa yung nag-invite, sabi, ma'am, pwede kayo mag-picture sa loob, ganyan, kung gusto nyo. Yan, so, sobrang accommodating nila. And then, na-witness din namin yung flag raising ceremony kaninang morning, na, ayun, medyo na-touch kami. Syempre, first time namin maka-witness ng ganun. And, ayun, nung pagpasok namin doon sa loob ng ship, kinuhanan lang kami ng IDs, tapos sila na rin yung nag-tour sa amin. Na-video rin namin yun, so baka i-upload na lang namin siya o na separate video. Tapos, katabi ng Philippine Coast Guard ship yung Philippine Navy, na meron ding 2 ships nandun din sa Buliluyan Port.
na hindi na lang din kami nakapasok na kasi medyo paalis na rin yung ang tawag dun? Fast boat. Speedboat. Speedboat. Fast boat kasi speed yun, tsaka pass yun. Yun, So, yung speedboat namin going to the first island of tour. So, yun yung Canderaman Island kanina. Doon kami unang nagpunta. May 1 hour din yung biyahe namin from Buliluyan to Canderaman. Then, nagstay kami doon ng mga 1 hour. Tapos, going here sa Onok Island took us 1.5 hours. Tapos magsistay na kami dito until tomorrow morning. And oo nga pala, yung tour namin dito is customized and private tour for 2 packs. So kung ano, i-share na lang namin yung details sa mga susunod na araw kung magkano, kung sulit ba, ganyan. Pati kung ano yung mga pinuntahan naming islands. Pero yung islands na pinuntahan today and yung pupuntahan pa bukas are choices namin. Kaya, mas gusto ko kasi ma-customize, mas masulit namin yung mga islands, ganyan. Kasi, parang 2 whole days lang kami dito sa, sa Balabac Islands. Kasalanan ng mga nagbablog yan. Monday, so today, Monday, tomorrow, Tuesday, Wednesday, tapos overnight ulit sa ibang island naman. Then, Wednesday morning, go back na kami sa Puerto Princesa. Another 5 to 6 hours travel. Tapos, ayun, plan namin mag-tour doon ng konti. And yung firefly watching sa gabi. Yan lang. Then Thursday, babalik na kaming Manila. And nga pala guys, na-experience din namin yung di naman worst, pero yung pinaka nakakatakot na boat ride. Most extreme boat ride from Canderaman going to Onok. So sobrang alon niya talaga, siguro kasi open seat kasi siya. So talagang matataas yung alon, nakakatakot, or yun nga, baka kasi dalawa lang din kami sakay, kaya medyo light lang yung bangka, so yun. Sobrang nakakatakot talaga to, halos lumano na yung sikmura bumaliktad yung sikmura ko talaga kanina. Pero pagdating namin dito sa island, grabe, sobrang ganda talaga. Nakalimutan kong masakit pala yung sikmura ko kanina. Na-excite na lang ako. Tapos nagutom na, kain na kami. And ikot-ikot. Actually nga, nakapag-picture na rin. Nakita na namin yung mga pawikan. May mga vids din. Upload na lang din namin. Yun, ngayon relax lang konti. And then later, drone na tayo. Drone na tayo. Drone na tayo. Drone naman. So yun. So guys, okay naman yung experience from yesterday and also today. So na-enjoy naman talaga namin yung tour. So meron pa kaming bukas and also sa Puerto Princesa. I-update din namin kayo sa mga pwedeng puntahan or dun sa firefly watching. Tama ba? Yun, sa firefly watching. With buffet. With buffet. Actually, yung mga nakikita din namin sa vlog is kasama na yung buffet. So tatry natin reviewin din yung mga food siguro, syempre, 'di ba? So 'yun. So sana subaybayan niyo po kami until matapos yung tour namin na to, tong lakad namin. So 'yun. Relax muna tayo dito. So bye.